Ayan guys. Ito na ang huling kuha natin sa dating presyo. Tapos, We have no choice, ladies choice. yun lang. Wow, sexy mo. Ayan. 13 ang nakuha natin na ano, RH halo na yan. Kasi pwede naman 20. Ang problema, hindi na tayo makakabili ng ibang bagay-bagay. Oh, kakasyahin lang natin. Oh, ayan. May binababa pa. Tatlong 1.5. Ay, naku, Lord. So, bago tayo mag-vlog or bago tayo sabi ng mga itataas at new price ng mga beer dito sa amin, ay mag-unboxing muna tayo. Mabilis lang naman. So, sa Thursday, December 18, ay magtataas na officially ang presyo ng Red Horse from our supplier. According to Kuya Joseph, ano daw, nagtaas na raw sila doon sa tindahan nila. Kasi may tindahan yung ano nila eh, pinagtatrabahuhan. May ano doon, may, ano ba tawag doon? May groceryhan din kasi sila, di ba? Bukod sa dealer sila ng mga cook products in San Miguel Beer. So, hindi ko alam kung ano to. Hindi ko na tinignan sa apps ko mamaya na kasi kasama ito sa mga purchasing expenses, mga purchases natin, no? Yung mga paninda natin sa Shopee. So, ito ay cash. Kasi ito yung, sabi ko sa inyo, some kinakash ko, some naman ay ina-underestimate later ko. Ayan, teka lang. And then, yun nga, sabi din ni Kuya Joseph, hindi na rin daw sila binababaan nung San Miguel Beer dito. Kasi, di ba, nabanggit ko sa mga vlogs ko na may San Miguel Beer dito sa lugar namin. Okay. Ay, excuse me. Ay. Ayan. Okay. So, kumuha na ako ng ganito. Although, i-display ko na rin, magdi-display na rin ako ng isa. Kasi, sa bagong taon, mabili siya. May mga naghahanap. So, hindi ako kumuha ng sobrang madami. Kasi, hindi naman lahat ay bibili ng per jar. So, lalagyan lang nila ng display yung mga pampaswerte nila. Ganun. So, nagpo-provide ako doon sa mga nagdi-display ng mga pampaswerte. Ayan. So, alam ko naman din sa inyo na marami sa inyo ang ganyan pagkabagong taon. Ano. So, si Mami Part, ever since, alam nyo yan, hindi ako naggaganyan ng mga ano. But I am not against doon sa mga gumagawa niyan. Kasi, si Lola Part yung nga number 1 na paniwalain sa mga ganyan. So, I do respect everybody's culture or mga beliefs nila. So, dito naman tayo sa next. So, ito ay parang ordinary sponge lang, yung hindi masyadong heavy duty. So, binibenta ko to ng 15 ang isa rito. Ayan. So, maganda yung naging deal ko dito. Okay. Nga pala, ay bumili ako ng isang medyo maliit at saka medyo malaki. Pero, umorder pa rin ako sa Wing An kasi ang Wing An ay kinikerry ang product ng Clean, yung CLEEN. So, umorder ako sa kanila ng steel wall at although meron pa akong konting steel wall dyan. And then, umorder din ako ng 2 box nilang kanilang sponge. Kasi, mabili dito. Yung ganon. Mabili yan, mga yan dito. Tapos yung, literal yung almighty namin. Hindi na sisiro, ang dami bumibili. So, kaya sooner or later, hahango na ang ating Daddy Part ng mga almighty products. Para sa paghahanda natin, syempre, sa Kapaskuhan. At, dahil syempre, mga tao, madalas maglilinis na, maghuhugas. Okay, so far yan lang yung dumating sa akin na parcel. I'm not sure kung may na-expect pa akong mga parcel. So, paano? Mag-ano na tayo? Punta na tayo sa ating mga Red Horse. Ayan, magulo na konti. So, bago nag-deliver sila Kuya Joseph, natirhan ako ng 3.5 dito sa ref namin. 3.5 kasi ito eh. 3.5 ang capacity pala nito. And then ito ay, dito 20. Ganyan lang kasi ako maglagay. Pero kung lalagyan pa natin ng isa pa doon, 24. E di ibig sabihin ay 4 na case ang capacity. So, pero yung natira sa akin kagabi dito, nakalagay dito ay 20 lang. So, ibig sabihin, iyon ay nasa 3 kahon at 2 piraso. Kasi 6 sa isang kahon, di ba? So, yun yung natira dyan. Tapos, eto, nabawasan na rin yan. Okay. So, sa Red Horse muna tayo. So, meron pa akong tira na ilang piraso ba yung natira ko nun? Kasi nabilhan ako kagabi. So, kaya, nirefill ko yung iba. So, bago nag-deliver sila Kuya Joseph, kanina, punong ito. Tapos, may isa akong mucho na natira at may 2 akong natira na ganito, na RH500. So, ang kinuha ko in today's video ay all in all 13 case ng Red Horse. 7 mucho at saka 6 na ganito. Kasi, may tira pa nga ako na no. Ang tira ko ay ito yung tira ko pala. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 ang tira ko na RH500.
Tapos nagdagdag tayo ng 6. So bali ngayon ay 11 na yan. No? 11 kanina bago pa ako nabilang dito sa ref. Plus yung nasa ref natin ay 3.5. So nasa 14.5 in total today ang ating RH. Then saka nabawasan kasi nga nabili na, no? Okay. So sa RH na 500 na ay mucho naman ay meron tayong natirang isa. So aalisin natin yung isa lang muna ang anin natin. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong 8 mucho at kanina ay puno pa ito na meron tayong 3 mucho dyan. So 8 plus 3 is 11 mucho. Okay. So pero ngayon kapag nirefillan natin to, syempre mababawasan na yung stock natin. So yan so far yung nakuha natin today. And then kumuha din tayo ng, meron kasi akong stock na San Miguel beer na nandito na yan. Stock ko yan nung nakaraan pa. So, umorder tayo ulit ng San Mig Apple and San Mig Light, isang case. Okay? So, sa ano naman, umorder tayo ng 3 case ng 7. Today ha, yung 3 case ng 1.5. 2 puro Coke at saka isang mix. Nilagay na po kasi natin doon at saka dito. So, meron pa ako kasing tirang halos 1 case ng Coke. Kaya maraming Coke doon. So, yan ay nung nakarampang stock. Maliban doon sa Royal na yon. Okay? Kasi yung ibang Sprite ay stock na natin yan nakaraan pa at yung kalahati ng Royal. Kasi pwedeng mag-mix eh. Diba? 12 sa isang case. Yun. So, handito yung ibang Sprite kasi may tira pa. Tapos kumuha tayo niyan. Hindi ko pa nilalagay sa rep. Nakalimutan ko. Kumuha tayo ng 2 ano ba mismo? Isang Astig, Cobra, tsaka Sting. Although, meron pa akong stock bago yung nagbaba sila Kuya Joseph. Nilagay natin dito. Handine at saka Hayun. Kasi nagpapalamig na nga ako para ilagay dito. So, puno ito kaninang Sting, nirefillan ko. Actually, kagabi pa. Nirefillan ko na lang yan kasi meron pa akong bawas na ganyan na malamig. So, yan. So, ito yung tira ko din na San Miguel beer. Okay? Ayan. Tapos, kumuha din tayo ng, guys, tinikman ko siya. Ang sarap. Manggong-mango ang flavor. Ang sarap. Wala pa tayong benta kasi hindi nila, babaguhin ko yung display baka hindi magalaw eh. So, sa kasalo naman, kumuha tayo ng 3. 2 case ng Coke at saka isang case ng mix na Sprite and Royal. Pero ito, stock ko na yan kagabi pa. Di ba kayo maniniwala? Mulang sa maghapon, isang Coke lang yung nabili sa atin nakasalo. Naloka ako dun. So ito magre-refill na tayo kasi may deliver na nga. So yan. So ito. Nagpunta kanina ang hindi ako kumuha eh. Kasi sabi ko meron pa. Andyan kasi meron yan dun sa likod eh. Meron pa yan dyan sa likod. Ewan ko makikita ng camera. Pinasok na yung ano. Ayun. Okay. So, yun nga. Okay. Tapos kumuha din tayo ng mga Alfonso. Ayan. At yung gin natin ay 5 na ulit. 1, 2, 3, 4, 5. O, 5 na siya ulit, diba? Nung nakaraan, sabi ko 2 at mahigit na lang. So, yung mahigit na ano ay, ayan na, niraraning na nating mabenta. So, nirefill natin. 3 ang kinuha ko today ng gin. So, kumpleto na. Okay. So, sa ice cream naman, hindi na na-picturean kasi, hindi na na-videohan kasi nasa bahay ako. Ang kinuha ko lang ay 2 box nito at saka 2 box ng milk stick at saka 1 box ng Mary Crumble kasi hinahabol ko din yung free na apa kasi mabili to guys. Yan. So, sooner or later, na hindi ko maintindihan ba't hindi nagsisin yung aking ahente, o-order na tayo ng mga Hermes products. Mag-iipon tayo ng pang-order. So, kanina nag-deliver ang Monay. So, kumuha lang tayo ng 30 pieces kasi babalik naman sila by Thursday. Okay, so, nabibili. So, today, ang nabili ay 1 buldak at saka 2 Shinram yun. Nabentahan ako ng 1 kimchi at eto, laging may benta nito. Hindi nasisiro. So, di ba kayo maniniwala? May mga bata dito. Pag ayaw ng ulam, ito ang pinabibili. Dahil ito ang inuulam. O, di ba? Ang taray. So, lumarga ang daddy part nyo. So, sa 8 ounce, ang kinuha natin ay 3 case din. Kumuha tayo ng 2 Coke, kasi isa na lang na case na Coke ang natira sa atin, and then 1 Royal lang kasi yung Sprite marami pa ako eh. Okay, so huwag na tayo pumunta dito kasi magulo, no? Magulo. Okay, anyway, ano machichirya natin, madilim na kasi nakasara na ako. So, ano pa ba update natin? So, si Daddy, naawa naman ako kasi humabol siya ang aga niya para lang kumuha ng Jenny's. So, sabi niya naubos daw. Tapos, nung maglabas daw ulit, edi 2 daw yung pila doon sa harap niya, 2 tao pa. Yung daw 2 tao na yun, inubos lahat, yung ganitong size. So, wala siyang choice. Ito, nabili niya jumbo. So, nabibili din naman yan. So, bentahan natin yan ay 33. 28 ang puhunan. So, meron tayong 5 piso per piece. So, kung tutuusin, magkano lang ang tubo sa 2 bag na yan. Nagpakahirap pa si Daddy. Sabi ko, it's not worth it, Dad. Kung talagang intention natin kumuha ng marami, dapat talaga super aga. Eh, ayaw naman ni Daddy na sobrang maghintay ng kay dilim-dilim. Tagal-tagal doon. No? Kasi talagang pila. Ewan ko ba ba't ganyan ng Jenny's taon-taon. So, alam niyo po ba, nabilan na kami ng isa nito. Nakabenta si Kiara.
Ayan. Natatawa ko dyan. So, baka soon ano tayo, baka soon ay magbili tayo ng itlog. So, lahat tayong itlog, ang lakas ng itlog. Kung bumili, kalahating tray, ang daming bumili. So, ayan, madilim lang kasi nakasara na nga tayo. Okay? So, sa bigas, nagagami-gami kami ngayon. Pataas ang bigas, tsaka ang pangit. Pinaganda bigas ngayon. Anyway, so, binawasan ko na to kasi super bulky kung iyon yung aking i-display. So, dahil meron naman tayong available na kalat meron naman tayong available na ganitong kalaki lang, ay nagsali na ako dito. So, ayan, nabibili na rin. Okay? So, yeah. Yung ice cream natin na Korean, ito na lang yung sa 2 box na in-unbox ko. Ayan na lang. 1, 2, 3, 4, 5. May parating ako na 2 box. Okay. So, vlog na tayo. Ang kalat oh. Ang kalat. Ayan. So, nasaan na yung nilistan ko? Ito. So, ito yung dating presyo ng kuha natin per case kay Kuya Joseph. So, ang dating price ng RH 500 is 623. So, ang per case to So, ang bagong price niya ay 680. So, tumaas siya ng 57 pesos per case. Okay? So, ang RH Mucho sa dating price 635. Ngayon ay 660 sa Huwebes. Magiging 660 na siya. Ang tinaas ay 25 pesos per case. Sa San Miguel naman, ang dating presyo ay 1,020. Ang new price ay 1,065. Ang itinaas niya ay 45 pesos. Pagdating naman sa San Mig Apple, 850 sa dating price at ngayon ay 890 ang magiging new price. Tumaas siya ng 40 pesos. Ang beer or Pilsen, San Miguel Pilsen, 865 sa dating presyo, ngayon po ay 925 ang magiging new price at yan ay tumaas ng 60 pesos. Ang laki ng tinaas. Okay. So, ang aking bentahan dati, per piece, wala na po akong discounted kapag per 1 case, ganyan. So, eto na po, kung magkano ko po siya per piece, ganun na din po ang aking per case. Kasi, sinagad ko na, no? Para hindi na magkikwenta pa ng mga discount. So, ang bentahan ko ng Mucho dati ng Mucho ngayon ay 120. So, ngayon po, ang magiging bentahan ko po ay 125. So, 5 pesos lang po ang itinaas ko. So, magkano ang tubo, Mami Part, ng yung Mucho? So, pumapatakbo na ang tubo ko ay 14.16, no? At ganun pa rin naman po ngayon. Nasa ganun pa rin, pinakamataas ng 15. So, Mami Part, hindi ba masyadong malaki? Unang-una po kasi, sa pagpepresyo po, bago ko mamaya sabihin, bago ako mag-explain, sabihin muna natin yung mga pricing. So, sa RH 500, ang bentahan ko po, so far ay 62. So, yan po ay magiging 67 na sa susunod. So, 5 pesos ang aking itataas. And then, sa beer, ako po ay 45 and then magiging 48 sa susunod. Sa San Mig Light, 53 so far at magiging San Mig Light, magiging 55 per piece ang San Mig Light ngayon. So, ibig sabihin, tumaas ako ng 2 pesos kasi dati 50, so far ngayon 53 ang bentahan ko ng San Mig Light. And then sa San Mig Apple 43 ang bentahan ko at magiging 45 na siya kapag nag-start na tayo ng new price. So ito po yung tubo ko bawat beer ay bawat ano natin per piece. So ito po ang pinagbasihan ko po nito ay ang laki niya, kung gaano ko kadalas binubuksan ang ref, kung gaano kataas ang risk, no? So, mga risk factors, delikado, bulky sa ating space ng ref, and then, yung mga losses na maaaring magkaroon tayo, tulad halimbawa ng hindi maiiwasan, na meron talaga tayong mga sobrang regular customer na minsan hindi maiiwasang mapahiram natin, pero napakadalang naman nun. So, kung sakaling late, nagsasoli naman talaga sila, kung sakaling late silang magsoli ng bote, papasok dito yung sa mga tinutubo ko, papasok dito yung makover ang mga risk factors. So, kaya po ako ganyan magpresyo. Kasi malamig na yan, and kinonsider natin dyan na yung risk factors at saka yung kung mas magasto siya pagdating sa kuryente. So, Mami, fast moving naman yung product, pero bakit ang taas? Dahil nga po, sa kuryente na inilalagay natin at yung laki niya, yung risk factors. Kasi, nakakapagod siyang ilagay, mas mataas umakyat ng kuryente, the more na malaki yung bagay na ilalagay mo dahil palalamigin yan. So, dahil ang ating ref ay inverter, so kapag nakadama yan ng dapat niyang palamigin, yan siya mag-aakyat ng kuryente.
Tapos pag malamig na, babalik siya sa normal. So, ang inaabatan kasi natin dito, dahil hindi naman tayo nagre-refill ng mga bote ng paisa-isa. So, kapag nabawasan niya ng mga 6, 4, or isang case na nakalagay sa ating ref, saka pa lang tayo magpapalamig, di ba? Kasi para sabay-sabay. Ganun din kabilis ang akyat ng kuryente niyan kapag nadama na yan ng ating chiller na kailangan meron siyang palamigin. So, kaya po hindi porket halimbawa ay mababa ang puhunan at kung palamigin siya, kino-consider ko yung laki ng kanyang space na kakainin at yung mismong items kung gaano siya kalaki. No? So, ganun po. Halimbawa po, sa ating 1.5, ang 1.5 po ngayon, ang puhunan ay 720. I-divide po natin sa 12. So, 60 po ang puhunan. Binibenta po natin ng 75. So, meron tayong 15 pesos na per bote for 1.5 na tubo. So, malaki ang space niya dahil bulky siya. So, konti lang ang may papalamig mo sa lalagyan mo. And then, although, syempre, sa atin naman, malaki yung ref natin. So, mas may ako na makapag-provide kasi medyo malaki yung space natin dahil nga 3-door yung chiller natin. Pero syempre, yung risk factors niya, yung sa kuryente. Although, may BO naman kay kila Kuya Joseph. Pero kapag kasalanan mo kung bakit na-damage ang isang item, hindi nila yun papalitan. Okay? So, kaya, kino-consider ko dyan yung mga risk factors bago ako magpresyo. So, hindi dahil sa gusto ko ganun tubo para malaki ang kitain. Kundi, kasama na yon, hindi lang iyon yung dahilan. Kundi dahil may mga kino-consider ako na mga risk factors, gaano kalaki ang space na kinukuha niya sa ating rep, ganun. So, as well as ang mga items ko din dito, ganun din po. Kaya nga po, hindi po pwede sa amin, basta-basta, ang cabinet na may mga lamang items na pag hindi fast moving ang isang product, pag paminsan-minsan lang may naghahanap, hindi na ako nagpo-provide. Kasi, every space here is very important kasi we are renting. Hindi yan katulad nung hindi ka nagre-renta, napakalaking ginhawa sa sa buhay mo dahil wala kang isipin na bills and then mas kabig na kabig ang kita mo. So dito po kasi may value ang bawat space dito dahil rumerenta. So kaya po ganun akong magpresyo. And to let you know guys, may nagbebenta pa dito ng mucho na 130. So kapag wala pang boting dala yung bibili, may deposit na 10, edi 140 na. Pero sa akin 120 lang. May kapresyo ko ng 120 dito. Pero hindi karamihan dito ay naglalaro sa 125 to 130 ang kanilang mucho. Hindi nangungupahan, hindi lahat may business permit, hindi lahat taxpayer. Pero mas malaki pa yung kanilang presyo. Okay? So hindi ko naman yung pinakikialaman. Ang point ko lang kung ako tinatanong ng mga customer na bakit mami ganito ang presyo mo, bakit ganyan, kasi meron akong kino-consider ng mga bagay-bagay. Kaya yan ang presyo niyan. So, yung iba naman nagsasabi, mami, ikaw pa ngayon nangungupahan, bakit mas mura ka pa? So, hindi na ako kumikibo kasi, again, mapupunta iyan doon sa salitang hindi maganda. Kasi, syempre, ayoko mag-feed sa customer ng against sa mga kasari ko. Basta sa akin, yun yung presyo ko. Ang importante sa akin, mabilis mabili, at higit sa lahat, ay makuha ko, makabig ko yung desired naming kita. Kasi, syempre, at the end of the month, yung profit margin kailangan mataas ang makuha para masatisfy ko ang needs namin para sa net income at ang needs ng store para sa kanyang mga bills. Okay? So, ang tubo ko po sa mucho ay nasa 14.16. Ang RH500 nasa 10.08. So, Mami Park, ang laki naman, 10.08. Di ba mas maliit ang RH500 compare sa mucho. So, mas madalas ko naman siyang kunin. So, yung risk at yung laging bukas ng rep, yun yung nakakalakas ng kuryente. So, yung risk ko at mga risk factors at saka yung expenses niya. Okay? So, ganun din kasi, marami akong may re-refill, pero aakyat din ng kuryente at mas madalas akong magbukas kasi sa RH500 yung pa isa-isa pa dalawa-dalawa dito pagka mabili maya-maya, so maya-maya din ang bukas mo, di ba? Okay, sa beer naman po na Pilsen, ang tubo ko po ay 8.96. Oh Mami Park, ang liit-liit naman yan pero parang ang taas ng tubo mo. May rules po ako na kapag ka po nagpapalamig ng isang produkto, 5 piso hanggang 7 hanggang 10 pesos ang tubo niya dapat para makompensate ang kuryente. At syempre yung tubo at yung pagod natin ng refill. At yung risk factors din. So, si beer po, hindi po siya ganoong ka-fast moving talaga dito. Hindi basta-basta fast moving yan. But, dahil matagal siyang naka-stack sa ref, hindi siya gumagalaw. Hindi siya basta gumagalaw. So, kaya, kailangan yung tubo maganda. Kasi,
nandun siya, ginagamit niya yung space ng ref ko na imbis na maglagay ako ng mas fast moving, inavailable ko siya dyan. So yun naman yung reason ko kung bakit ganyan yung tubo. Kasi baka mamaya may tumaas ang kilid dyan, kami nga dito 5 piso lang, ganito lang yung tubo namin dyan, ganyan. So iba-iba po tayo ng dahilan. Kasi sa tulad namin na umuupa, at sa tulad ko na bread and butter namin ito, so again, ang goal po kasi dito, makuha ang aming pinakamataas na profit margin para masatisfy ang everything. Okay? So, tulad ng sabi ko, ang beer kasi na Pilsen, hindi lahat hindi siya yung napaka-fast moving tulad ng RH at saka ng Mucho, RH Mucho at saka RH 500. As well as sa San Mig Light, i-versus ko siya. Mas mabili ang San Mig Light dito compare sa beer. So, ilan-ilan lang ang tumatangkilik ng beer, ang umiinom ng beer. So, kaya, yan yung presyo niya. Yan yung tubo niya, 8.96. So, nung nagbagong presyo na ako, since 8.96, ginawa ko na lang 9 yung tubo. And then, pagdating naman doon sa San Mig Apple, 7.58 ang aking tubo per bottle. So, tulad ng sabi ko din kanina, hindi napakabili ng San Mig Apple. So, minsan nakaubos na ako ng 2 case ng San Mig Light. Si San Mig Apple may natitira pa. Excuse me. So, seasonal ang iinom. Kasi mostly ang gustong uminom niyan mga babae. And then, sa San Mig Light, 10.5 ang aking tubo. So, Mami Park, napakalaki naman. So, hindi lang po sa mga presyong ang aking pinagbabasihan, kundi yung kalakaran sa paligid. So, sa iba po, ang San Mig Light ay 55. So, ako 53. Dati nga, 50 lang. Tinaas ko. Tapos, nagulat ako, nalaman ko, magtataas pala talaga. So, kaya naman, konti na lang yung pag-a-adjust na ginawa ko. So, imbis na from 53, 55 na lang ang aking ginawang selling price. So, para sakto, no? So, sa San Mig Light, ang ibinibigay naman niya kasi, mabili siya, fast moving siya, but hindi siya katulad na kasing fast moving ng mga RH 500 and RH Mucho. However, bukod doon sa medyo a little bit matagal siya mag-sit sa ref natin, so syempre yung space, 'di ba? Lalo na itong San Mig Apple at saka beer, no? May bumibili, yes, pero hindi ganun kasing ka-fast moving yan ng RH 500 and RH Mucho. So, binasi ko, isa sa mga sinama kong ibasi diyan ay yung kalakaran sa paligid. So, wala akong idea kung magkano sa iba ang talaga, until na lang nalaman ko sa mga customers. So, kaya for me, okay na ako doon sa 53. At ngayon nga, dahil nagtaas, 55. So, binibili naman kasi alak yan eh. Pag gusto nila, yan ang iinumin nila. So, mabili naman. Kumbaga ba, mabili in a way na kahit papaano na uubos. Nakakaubos naman ako sa isang linggo ng isang case, no, minsan 2 case, no, sa isang linggo. So, hindi katulad yan ng mga RH Mucho talaga, tsaka RH 500 na nakakaubos ako ng how many case in a week. Diba? So, ganyan akong magtubo. Kasi, ang alam ko, may nagtanong dyan ng idea kung paano siya magpepresyo at lalo ngayong tataas. So, ganun po ako mag-consider ng pagpepresyo. Dahil, tanggap naman ng mga tao dito. Wala akong magagawa kasi. Sabi ko nga kung hindi ako nangungupahan, masasatisfied ang buong Willow Bench sa mga presyo ko. Kasi talagang ibababa ko siya talaga. So, kung ako mabibiyayaan na magkaroon ng sariling pwesto, na dito din sana sa main road, no, hindi malayo dito sa pwesto na to. Doon po pwede ko talagang sabihin napakababa ng aking pwedeng ibigay. So, yon, no, or pwede ako makipagsabayan or same pa rin kung paano ako magpresyo dito, no. Pero dahil nga sa nangungupahan at may malaki ang kuryente natin, syempre. So, kaya kailangan makabawi tayo. So, yun yung mga dahilan at yan yung mga pagtaas, magkano itataas at dahilan ng aking pagtataas. Okay, so mag-shout out na tayo. So, wala pang 24 hours, no? Grabe. Nasa na agad? Nasa 10 comment na agad. O anyway, ito yung last vlog natin na yung regalo. Yung naging regalo sa atin ng tindahan sa ating for almost 4 years. Kasi next year, March, 4 years na ako official. So, sobra akong natutuwa. So, ipapaintindi ko lang ha. Di ba nung nakaraan sabi ko, si Daddy ang nagsisimula at kami ni Store yung nagtatapos. At nung dito na si Daddy, katuwang na din si Daddy na magtapos nung ating kasi team nga kami, di ba? So, meron kaming unang 2 property na in-acquire kasi under Bangko Sentral ng Pilipinas. However, ayaw ni Bangko Sentral na bibilin mo yung isa nang hindi mo idadama yung likod. So, kaya napilitan kaming bilhin yung 2 property. So, si Daddy Park ang nag-down and then, tumulong ang store na nag-loan ako, tapos tumulong ang store para ma-fulfill yung natitirang balance kasi cash yan na binili. So tapos kukulangin pa din kasi
hindi ako po pwedeng kumuha ng malaking loan those times kasi may bracket yung aking po pwede lang na i-loan. And then, another thing, kung ano lang din yung kapasidad ng tindahan that time. So meron pang konting balance kasi, di ba, nag-down ng 20%. Si Daddy Park ang nag-down. And then, nung ma-down, may babayaran pa na balance. So, nag-loan ako. And then, dinagdagan ni Daddy Park. So, ang naging participation store doon sa dalawang property na yun na magkasama ay nasa 50%. Nasa 50 or 60% yung participation store. So, imagine that. And then, itong huling property na na-acquire namin is in mortgage siya for 2 years. Pero again, may under naman siya ni Bank of Commerce. May down payment siya na 20%. So, si Daddy Park again ang nag-down, and then yung mortgage niya, kami na ni store, or si store na ang nag-shoulder. So, yan ay monthly. For 2 years, monthly. Nagbabayad ako ng around almost nasa 9,000 din monthly ang binabayaran natin dyan for 2 years. So, kaya, yun yung sinasabi kong dati nun, sinisimulan ni Daddy, ang nagtatapos ay ang tindahan. So, napakalaking bagay. Kasi, hindi rin naman ako magko-commit or kami to buy a property kung puro pa cash kasi wala naman kaming ipang kakash. So, na-acquire namin kasi meron kaming negosyo na pwedeng makapagbayad ng mortgage. So, actually guys, hindi ko kasi po pwedeng i-share pa sa ngayon na pakaselan. If you are aware na meron pa kaming property na another na 104 SQM sa Lumina rito. So, ito yung pinaka tawag dito. Ito yung isa sa pinaka nakakadagdag ng stress sa akin din, sa amin. Kasi, we already have almost 1 million na naihuhulog. So, might possible kasi na i-refund na lang namin kasi napakatagal ng moving in. So, hindi na namin mahihintay pa. And then, syempre, yung property na medyo hindi na maganda kasi how many years na wala pa ring moving in. So, I just cannot say more information about it. Only yun lang yung masasabi ko. So, kaya, tinatapos ko lang yung isa kong case ng and then, nag-usap na kami ng lawyer ko na baka yun na yung isusunod kong aayusin. Itong pagre-refund ng aking Lumina. Kasi, nasa almost 1 million yung nahandyan ko na pera namin ni Daddy na pinaghirapan, na pinagsikapan. So, kaya, kung sakali, at yun ay hindi ko mas pa muna maaasahan na agad-agad ay mangyayari kasi ang case ay magra-run ng 2 to 3 years para makomplete na kung marerefund ka kasi hindi naman isang bagsakan nagre-refund. Yun ang balita ko. So, kasi maganda na sana, pampagawa na talaga ng bahay yon. Imagine that. Ganun kalaki yung pera na napunta doon. So, talagang masakit sa dibdib, no? May mga, imaginein mo, nakabili na kami lahat ng property dito. Not isa, not dalawa, tatlo. Tapos doon sa Lumina, hindi pa kami nakaka-moving in. So, kaya we better, refund it na lang. So, yon. So, imagine maganda rin sanang investment kasi syempre, I want to be a pioneer grocery stores doon. Sana sa Pandi Lumina Phase 5. Kaya lang, yun nga, there are some events in the life na dapat or na, not dapat, na kahit ayaw mo man, kailangan mong gawin. Kasi unang-una, if hindi na siya nagbibigay sa iyo ng magandang result or burden na siya sa iyo instead na investment, dapat mag-isip-isip. So, nung hindi pa kami lumilipat dito, binabayaran yon ni Daddy. So, that is around 18,000 mahigit in a month. And then, nung si Daddy, nung nakalipat na kami dito at nawalan ng trabaho si Daddy at talagang umaasa na kami sa store, yung kinikita ng tindahan, yung net income na nakukuha ko, si store na ang nagbabayad. 18,000 mahigit yun. Imagine niyo po. So, that time kasi kalakasan talaga ng negosyo natin, di ba? Kasi bago tayo, nagpapalaki, talaga ang daming bumibili. So, yun, punta lang doon ng walang result na maganda. And, hanggang sa in-apply ko yun ng condonation program na total, hindi pa naman sila nagre-reconstruction at wala pang definite date for moving in, in-apply ko siya ng condonation program. So, ang condonation program, ang meaning po niyan ay nag-a-apply ka ng condonation kasi it's like you are in a financial struggle. Pero,
hindi po, doon lang po in-apply, pero alam ng Lumina na it's not the reason yung financial, kundi dahil sila yung hindi makakomply sa aming mga nag-avail ng unit. And then, so yun ang ano nun, yun ang reason nun. Kaya meron po akong mga ebidensya na hindi ko naman talaga gusto ang condonation program na i-avail. Yun lang yung binigay nila kasi ang nire-request ko is stop payment. Pero ayaw nilang magpa-stop payment. Pinasok nila ako sa condonation program. So, decision nila yon, hindi ko decision. So, kaya, sa ngayon, 2,000 yung binabayaran monthly. Pero, yun nga, sooner or later ay iaayos na natin yon at mag-apply tayo ng refund. Wala namang may gusto nito, wala namang gustong mangyari ito kasi, syempre, I started acquiring that 2020 pa, no? So, bago mag-pandemic. So, syempre, you expecting na that would be your retirement home, supposedly, pero hindi nangyari nga. And may mga nag-pandemic, tapos mga delays, and kung ano-ano pang mga dahilan, na may mga masaselan din na dahilan na hindi ko naman po pwedeng i-broadcast in public. So, na-share ko lang naman sa inyo, kasi kung maalala nyo, sa mga lumang viewer ko, meron akong mga vlogs ng aking Lumina, ng aming Lumina. So, imagine kung iyon sana naging okay, we have another property na 104 SQM yun. So, but talagang ganun eh. If not meant to be, hindi talaga bubukol, no? So, siguro dito talaga kami meant to be sa Willow Bend. At dito nga kasi kami naka-avail ng property. And good thing na lang na nangyari yon na naka-avail kami dito. Kasi, yun pala ay, may plano pala ang Panginoon. Iniligtas niya kami doon sa expectations na meron kaming aasahan, yung pala wala. And then, eto nga, ay bahay na lang itatayo namin sa mga na-avail namin property dito. So, bahay na lang ang kulang talaga. At ox na. Kasi ako kahit hindi fully furnished, madali nang mag-ayos niyan, madali nang mapaunti-unti. Ang mahalaga yung pinaka-importante, yung structure ng bahay at yung may bintana, may pinto, may CR, may tubig, may kuryente. Madali nang magkaroon ng beautification, renovation sa bahay. Importante talaga yung mga amenities, no? Or paano ba sabihin? Amenities, utilities, gano'n. So, yun yung importante. So yun, so may sad part din na pangyayari, pero kung ilulugmok natin kasi yung sarili natin sa ganito, wala tayong magagawa, di ba? So alam niyo, isa sa kagandahan na kaya din sinabi ko sa inyo na napakabait ni Daddy Park, kasi may mga big decisions ako. Hindi ko naman din kasi kasalanan. May mga big decisions ako na imagine niyo, natenga ang pera namin na nasa halos 1 milyon doon sa Lumina. Na kung sana iyon na naibili namin ng property na pwede kami makabili dito noon, no? Ready for occupancy na ng mga bahay na nagbebenta dito. So, sana may sarili na kaming bahay. But, still yung pag-unawa ni Daddy Park na hindi ko naman talaga fault yon lahat-lahat. So, kaya, naiintindihan niya. Kaya, the best thing na lang is, mag-hire ng attorney, ng lawyer. So, I have already a lawyer. And, to file na lang a case and, or request to refund. So, yon. O, diba? Meron naman, meron lang talaga mga bad investments, no? Ang tagal kong di sinasabi sa inyo ito, ngayon ko lang na-open up. So, kasi, may mga sabi ko nga sa inyo, may mga bagay na hindi ako po pwedeng basta sinasabi or basta inaano sa inyo. Ito, sinishare ko sa inyo, not to brag, but to inspire, to give you a lesson, to give you, to share to you awareness, ganyan. So, alam nyo naman yan. So, wala sa bokabularyo ko yung salitang yabang kasi ayoko nun, no? As much as possible, gusto ko maging low-key. I think naman na napanindigan ko naman, di ba? Hindi naman ako nagyayabang. So, maraming salamat sa mga congrats nyo. Ang sa akin lang, kasi syempre mag-iisip din kayo, Mami Park, mga inspirational at mga pagtuturo at mga vlog mo, na alam ko na normal na magtatanong kayo ng ano na ba ang naipundar ng tindahan, bukod doon sa mga ref lang na naipundar, di ba? O puro para sa negosyo, para naman doon sa mga personal namin, ano ang naitulong ng tindahan. Kasi ang tindahan ay bread and butter namin. So, ibig sabihin, yung maging bread and butter mo lang siya, napakalaking bagay na. Eh guys, ang expenses namin in a month, nasa 50,000 to 60,000. Oh, na ibibigay yun ng store. Tapos na isingit pa na maka-avail, makabayad ng mortgage ng mga properties. So, imagine niyo yun. So, kung hindi rin, sa totoo lang, ang feel ko pa nga, medyo waldas pa nga ako eh. Hindi pa nga ako maayos sa financial eh, kasi compare ko sa kay Daddy Park. Pero, ang kasarapan kasi, dahil mag-partner kayo, syempre ako, tulad ko na, so siya ang aking guidance. 'Di ba? Kasi all naman ng mga properties na to ay para sa amin. 'Di ba? Sabi nga ni Daddy, ang gusto ko lang, pipikit ang mata ko na may security na kayo. Hindi ko kaya na mawala sa mundo nang wala pa kayong security mag-ina. So ano ba yung security?
hindi man sobrang in financial na milyones ang pera, pero at least bahay man lang yung secured na hindi yung umuupa pa. So, yun yung masarap sa mga partner na iniisip ang kapakanan ng pamilya. So, yun lang naman yun yung pinakamasarap, no? Kaya alam niyo si Daddy Park, mahal na mahal ko. Kasi, napakabait niya, napakamapagmahal niya sa mga anak ko talaga, ay tinuring talaga siyang ama, and then, napakabait niya talaga, no? So, si Arlene Gonzalez, morning Mami Park, totoo po, grabing hirap magpalaki ng store. Grabing effort, lalo na sa amin, wala po doong ahente, JTI lang, meron sa amin. At isa pa, kapag maliit pa ang puhunan, grabe ang effort, pabalik-balik sa pamilyahan para merong maitinda. Ganyan ako nung nagpapalaki. Talagang may benta kang 5,000, takbo ka na agad. No? Ngayon, pagka 5,000 lang yung itatakbo mo, parang hassle na, waste of time na. Dapat at least 10 to 15 to 20,000, no? So, yung 10 nga, napilitan ka pa lang, sa totoo lang. Kapag ka lumalaki ka na ano ka na. So, next is Flor de Lisa Abogado. Congrats, Mami, may napundar ka na mula sa iyong pagsisikap. Soon, makakamit mo din lahat ng gusto mo sa tulong ng Diyos. Ayun, thank you po. And then, Winnie07, congrats, Mami Park, God bless you more. Evelyn Farmante, sarap sa pakiramdam pag nakapundar, congrats po. Teresita Baron, good morning Mami Park, always watching. Arlene Gonzalez, congrats, may naipundar ka na galing sa iyong pinagpaguran. Ellen Pilar, hi Mami Park, always watching po, love you. Congratulations me, ako nakaipon nga kasi pag na-hospital din anak ko, ubos, grabe, parang nawawalan na ako ng pag-asa makaipon. Pero syempre, unahin pa rin natin ang family. Laban lang, sige lang ng sige. Thanks po sa mga motivated video nyo, Mami. Ayun. Arlene Fernandez, yes naman si Pandesal. Yan na naman si Pandesal. Venusa Batang, morning Mami Park. Ayun. So, thank you very much everyone. This is Mami Park and this is Team Park Fighting. Sana na-inspire ko kayo. So, I'm going to have my year-end message to you everybody. And I love you. Bye. Mwah.